Mahigit 300 pamilya ang nasunugan sa Taguig. Dagdag pahirap sa pag-apula sa sunog yung kawalan ng fire hydrant. Kaya may mga residenteng lumangoy sa ilog para makaligtas. Nakatutok si EJ Gomez. Ayun, sumabog. Sunod-sunod na mga pagsabog ang nagunan sa videong ito habang naglalagablabang apoy sa Barangay Santa Ana, Taguig, pasado alas 6:30 kagabi. Bigla-biglang sumasabog yung tangke. Ilang tao ang namataang lumalangoy sa ilog para makalayo sa nasusunog na residential area. Lumalangoy na yung mga tao. Ayun, lumalangoy na sila. Kami na sa impyerno. As in totally wash out. Wala kami na salba, ang bilis ng pangyayari. Yung apoy parang parang dilubyo kung tawagin. Itinaas sa ikalimang alarma ang sunog pasado alas 7 ng gabi. Nahirapan daw ang BFP sa pag-apula sa apoy dahil sa masisikip na mga eskinita at dikit-dikit ang mga bahay at kakulangan sa mga hydrant. Pinakamalaking factor talaga kung bakit lumawak yung ating sunog dito ay dahil sa lakas po ng hangin na nanggagaling sa lawa ng Laguna de Bay. Inilikas sa mga nasunugan sa kalapit na eskwelahan. Ayon sa BFP, abot sa 175 na bahay ang natupok ng apoy. Nasa 350 na pamilya o mahigit 700 individual ang apektado. Ang 81 anyos na si Lola Dolores na naka-wheelchair, pinagtulungan daw ilabas sa nasusunog na bahay. Ako malaking apoy talaga doon sa dulo. Gusto ko. Sabi ko, anak ko, Panginoon ko, iligtas po niyo kami sa apoy. Hindi ako makahinga sa init. Ako, Diyos ko. Sabi na nung ang bumbero, buhati ko na kayo, binuhat ako. Nailigtas naman ng pamilya ni Hilda ang mga alaga nilang aso. Sobrang bilis ng pangyayari. Nung sigaw-sigaw na sa akin yung asawa ko na kunin na lang daw yung mga papeles, mga ganyan-ganyan. Yun lang nakuha namin yung papeles. Sabi ko, wait lang, sasalba ko lang itong mga alaga namin. Tapos yung mga damit, wala. Walang namatay o malubhang nasaktan sa sunog ayon sa BFP. Nasa 3.75 million pesos ang tinatayang pinsala ng sunog. Inaalam pa ang sanhi ng apoy na tuluyang naapula pasado alas 2 ng madaling araw. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras.